Hello, future LPTs! So malapit na naman ang examination for professional teachers. Hindi lahat may kapasidad or may kakayahan na makapag-enroll sa mga review center. Pero, ayun, no worries dahil sagot namin kayo. And self-preview tayo, mga ma'am and sir. And no worries po kasi ako din po ay self-preview lamang. And ayun, meron tayo dito isang katanungan. Irrational natin ang tanong na ito. And ito po ay maaring lumabas sa dalawang sektor. Maaari siyang lumabas sa general education, maaari siyang lumabas sa major in Filipino. Ano po? And yes, may mga pagkakataon na sa net, merong isang question pero lumalabas po siya sa dalawa. Maaring sa major shift or sa general education, parang binabago lang yung mga wording niya, yung grammar niya, gramatika, binabago lang nila. Ayun, kapag lumabas ito class, 1 point na agad. Ano po? Irrational natin ang tanong nito. Okay, so ang tanong, ito ay mga salita na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap katulad ng musta, meron, penge, ay tinatawag na A. Balbal, B. Kolokal, C. Pampanitikan, D. Lalawiganin. Okay, so pag rational naman ng question or ng tanong, hanapin mo muna yung keywords sa tanong. O dito, 'di ba? Sabi diyan, ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ang keyword dito, class, ang keyword naman dito ay yung nagbigay siya ng halimbawa. So, keyword na siya, yung musta, yung meron, yung penge. So, doon pa lang, may hint na tayo. Ano siya? Pinapaikling mga salita. Okay po. So, imbis na kamusta, imbis na pahingi, imbis na mayroon, naging ano lang siya, binawasan siya. Kumbaga, pinapaikli niya ang mga salita. Pinaikli niya yung salitang ugat. Okay po. A. Balbal. Ano ba yung balbal? Pag sinabi natin balbal, ito yung mga salita na ginagamit sa kalye. Or ito yung mga salita na mga informal. Ito yung mga informal na salita na ginagamit sa, sabihin natin sa kalye. Or ito yung mga hindi pwedeng gamitin sa loob ng paralan at sa loob ng pamahalaan. Okay po? Ano ba yung mga halimbawa ng salitang balbal? So, nariyan ang mga mudra, pudra, lispu, petmalu. Kumbaga, ito yung mga salita na binabaliktad. Okay po ba? So, therefore, hindi siya. Hindi siyang hinahanap sa tanong. Kasi, doon sa tanong, ay pinapaikli. So, dito naman sa balbal, ano siya, mga informal na salita. Binabaliktad niya ang salita. So, dito pa lang, ekes na natin siya. Ekes na natin ang A, ang balbal. So, next naman ay ang letter D. Okay, maglalawiganin muna tayo. Pag sinabi natin lalawiganin, ito yung mga, ito yung mga salita sa lalawigan. From the word lalawiganin. Pag sinabi natin lalawigan, usually ito yung mga salitain or mga dialekto na ginagamit sa isang lalawigan. Halimbawa po, ang salitang kaibigan sa Tagalog. Ang salitang kaibigan sa Tagalog ay katumbas ng salitang barkada sa lalawigan ng Bicol. Okay, so parang ganun na kung saan kapag narinig mo ang salitang barkada, okay, mga taga Bicol yan. Sa madaling sabi, kapag narinig mo ang kanilang mga dialekto or mga lalawiganin, siya po yung sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng isang lalawigan. Therefore po, hindi po siya ang hinahanap natin sa tanong. I-guess natin ang letter D kasi hindi siya ang hinahanap natin sa tanong. Next po is pampanitikan. Pag sinabi natin ng pampanitikan, ito yung mga ginagamit natin sa mga aktang pampanitikan tulad ng mga tula, nobela, epiko, at iba pa. So, sa madaling sabi po, kadalasan po, ito po yung may mga matatalinghagang salita or may mga malalalim na kahulugan. Halimbawa, bukas palad. Pag sinabi natin bukas palad, hindi po ibig sabihin o hindi po literal na ibig sabihin ay bukas ang palad mo. Kundi, open ka na tumulong sa kapwa mo. Bukas ka na tumulong para sa kapwa. Parang ganun po. And isa pa po, ang halimbawa ay ang magsunog ng kilay. Hindi ibig sabihin or hindi literal na ibig sabihin ay susunugin mo ang kilay mo. Ano po? Kundi, mag-aaral ka ng mabuti. May mga malalalim or may mga nakatagong talinhaga, mga salita. So, meaning to say, hindi po siyang hinahanap natin sa tanong. So, ang natitira na lang po ay ang kolokyal. Kolokyal na po ang tamang sagot. Kasi pag sinabi natin kolokyal, ito po yung mga pinaikling mga salita. Pag sinabi natin kolokyal, ito po yung ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. And yung mga salita na kung saan, pinapaikli na lang natin kaysa banggitin natin siya ng buong buo. Pansin natin yan kapag nagsasalita tayo, kapag may kausap tayong ibang tao, yung isang salita ay napapaikli na lang natin.
So ayun, good luck LPTs and follow for more.